Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo at hindi bitin na weekly reading for September 15 hanggang September 21. So Capricorn, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Capricorns yan, kaya relax lang po kayo, okay? So use your intuition para makuha nyo po yung desired and saktong-saktong mensahe mula sa inyong spirit guides for you for this week. Okay po? So Capricorn, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin. Every time po na meron tayong free reading for Capricorn po dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you again po for not skipping the ads. So Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hierophant. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Cups. So, wow, alam mo na Capricorn, kung lagi po kayo nanonood sa akin, pag lumalabas si Nine of Cups, eto na yung moment na ikaw ay mag-wish. So, close your eyes and concentrate and meditate for your wish. Idasal mo na yan because your spirit guides and angel guides are listening to you today, hearing and feeling the frequency of your prayer para mabilis siyang mapataas kay God at kayo sa universe kung ano po pinapaniwalaan ninyo. And then, kung medyo mahaba-haba po yung prayer nyo, pwede mo rin i-pause ang video, balik ka sa akin after your prayer, okay? So, Nine of Cups is a wish fulfillment card. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Yes, yes, yes. In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Three of Swords. Beautiful. In the area of your fortune, you have the King of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Queen of Pentacles. At ang outcome mo for the week, eto yan Capricorn, mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the Page of Cups. Okay, si Page of Cups Capricorn, tinatawag ka to be playful, to be jolly, maging magaan naman daw, wag puro seryoso. Alam ko very serious ka, very independent ka, and you try to be persevere kahit anong mangyari, di ba? Pero sa pagkakataong ito, Capricorn, you really need to parang lay low, relax, no need na magpanic or mangamba o magduda. Just go with the flow, go with the vibe, ika nga, no? Kung ano yung mga gagawin mo ngayong linggong ito, mas makakabuti na mag-enjoy ka lang. Learn to laugh, put humor in everything. Kung gusto mo munang makipaghalubilo sa mga friends mo, sa family mo, gawin mo daw yan para mabalanse yung buhay mo. I don't know, why nakarinig ako ng word na hinga. Huminga ka, para makapag-relax ka, para magkaroon ka ng somehow a pause, parang dali ang hinto sa mga bagay na gumugulo sa iyo para sa buong linggong ito. Parang kailangan mo daw balansehin ang buhay mo, especially po this week talaga, ayon sa yung planetary alignment, ito yung mag-rise sa iyo yung mga social invitations, kaya kailangan talaga ng balanse for your obligations, responsibility, at yung mga pagkakataon na lumabas ka naman, enjoy your life and communicate, socialize, and have fun. Narinig ko maging bata ka ulit in a sense na, diba nung mga bata pa tayo, mas maraming oras yung maglaro, yung parang lahat ng bagay ang saya-saya gawin, tapos hindi mo sineseryoso, parang maglaan ka doon ng mga ganong pagkakataon in order for you to really makahinga. Parang yan na nakikita ko for you. No? So ngayon, talaga magkaroon ka ng balance between work and family life and also with your social gathering para makita mo yung mga bagay na, ay, okay lang pala, pwede pala ako magpahinga, pwede pala ako mag-relax sa kabila ng mga marami kong ginagawa. Okay? So, alam ko, some of you will tell me na, ang dami-dami ko nga trabaho, sabi yung pa magpahinga ako. Maraming forms of pagpapahinga. Maaring pagkatapos mo magtrabaho, pag uwi sa bahay, kahit 1 hour or 2 hour, kwentuhan kayo with family, kainan kayo sabay-sabay, o kaya, sabay-sabay kayo manood ng TV or favorite yung teleserye. There are a lot of ways na hindi mo kailangan gumastos. Okay? Maraming forms yan. At ikaw maghahanap ng paraan kung ano yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng pahinga. Okay? At the center, you have the Four of Swords. Kung birthday nyo po yung number 4 or special number or date or halimbawa address sa bahay, this is a confirmation that this message is for you. Four of Swords, sinasabi talaga dito na ipahinga mo naman.
Learn to have fun, learn to relax, and learn to enjoy today. Nakita ko na this week wala ka masyadong problema, especially kahit po lumabas sa atin si Three of Swords in the Era of a Challenge. Ibig sabihin, ito yung mga bagay na nakaraan na at pabalik-balik lang sa buhay mo. Meron ka mga dapat ihinto, meron ka mga dapat na huwag papasokin sa buhay mo. Sabi mo, diyan na lang kayo, pagod na ako or kaya enough na ako sa inyo. Bigyan nyo naman ako ng panahon makapag-relax at magkaroon ng mga me time. Yan. Self-care, time for yourself, time to be really, really get to know yourself more. Hindi lang puro gawa-gawa kada araw. Minsan parang robot na tayo, 'di ba? Parang gumigising tayo sa umaga, pasok sa trabaho, uwi, ayos sa bahay, tulog, ganoon ulit kinabukasan. So, you should cultivate the time for yourself. Nakita ko rin dito sa mga view para meron din nasal, no? Because this is also an indication of an answered prayer. Kaya nga nakita ko talaga mag-enjoy ka naman eh. Because nakita ko na yung mga pinagdasal mo naman natutupad at saka dinidinig ng Diyos. So ngayon, magkaroon ka ng maraming time for yourself. Okay? The Four of Swords is being clarified by the Ten of Wands. Sobrang bigat na daw. Sobrang hirap na. Mga obligasyon, mga responsibilidad, mga pinapasan na mga problema, pati problema ng kapatid, problema ng anak, problema ng magulang, problema mo din. So nakikita ko dito na ipahinga mo yung mga problemang hindi iyo. Very, very prangka ako today. Pero prangkahan na tayo, Capricorn. Tayo lang naman nandito. Dito makakalabas, promise. Tayo lang to. Sinasabi ng spirit guides mo na huwag mo nang akuin yung mga problema na pwede mo namang hayaan na lang sa kanila. Halimbawa sa kapatid mo, sa pinsan mo, ka-close mo, o kaya sa kaibigan mo, no? Sometimes you just let them deal with their own problems. At ikaw naman, may problema ka sa'yo, di ba? Parang ganyan. So, nakita ko talaga na marami ka ng mga bigat na pinapasan. Some of this, kailangan na ipahinga. Whether, halimbawa, marami kang obligasyon sa pamilya, alin ba dyan ang pwede mo nang pabayaan? Sabi mo, Nay, pwede maipasa na lang natin kay Bunso itong bayad sa kuryente kasi kaya naman na niya, may trabaho na siya. Baka pwedeng pagaanin na yung akin, 10 years naman na akong breadwinner. Mga ganyan. So, parang ganun yung example. Have ways in order for you na gumaan yung mga bigat na pasan-pasan mo. Some of you parang kailangan ng kausap, especially here with the King of Cups, parang kailangan mo kumausap ng taong makakaunawa sa'yo, best friend, lover mo, tito mo, nanay mo na hingahan mo ba para lahat ng bigat na dala-dala mo ay gumaan. Ito yung mga panahon na kailangan mo daw i-surrender na o bitawan na yung mga bagay na alam mong dala-dala mo pa rin. Whether pagkapatawad man yan, well, nasa sa'yo yan. Hindi kita sinasabihang magpatawad. Pero kung naramdaman mong time na para magpatawad, then push. Pero kung yun yung mga bagay na talagang dala-dala mo sa puso mo o sa buhay mo everyday, baka ito na yung panahon na ipahinga mo na yan para magkaroon ka ng new perspective sa buhay at makaabante ka ng hindi ka nabibigatan. Okay? In the area of what you want, you have the Hierophant here. Hierophant is all about you gaining more knowledge. Parang some of you, parang, I don't know why, parang meron sa inyo balak mag-aral ulit or pumasok sa mga training, seminars, because sabi mo, kailangan ko ng additional knowledge or additional credentials para yung tutumbuking kong trabaho ay pasadong-pasado ako. I don't know, some of you parang exam, gusto na makapasa na exam, marinig na yung good news sa pasado ka, tanggap ka, licensure examination or trainings, ganyan. So, it's all about you entering an industry or entering a very, very parang matatag na industriya or matatag na kumpanya na parang sabi mo, ito yung katuparan ng pangarap ko, sana makapasok ako dyan. So, you're doing everything. Also, nakita ko some of you parang nag-novena, magkakaroon ng prayer brigade para lang maganap na itong pinagdarasal mo, no? Some of you din nakita ko para expansion talaga sa pag-aaral eh. Because especially po on our September 21, ayon sa yung planetary alignment, yung solar eclipse po natin magkakaroon ng mga pagbabago sa buhay mo. Maaring new venture or international expansion or higher education. So parang meron ka talagang pag-angat ng iyong nalalaman, ng iyong lohika, ng iyong skills, no? Nakita ko talaga na nag-level up ka na. So some of you na talagang balik-aral or naghahanap ng pagkakataon para umalagwa ang kanilang narinig ko parang tumaas yung position mo, another parang symbol sa dulo ng pangalan mo, either MA or Doctor of this, Doctor of that, or Masters of this, parang ganon. So, nagkakaroon ka ng paglago sa yung credentials, kumbaga. But for some, narinig ko na parang, sabi rito, humihingi ka ng basbas for something. You're asking for a sign, and here it is. Makikita mo na daw yung sign mo at may basbas ka daw sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay?
Hierophant is being clarified by the Two of Pentacles. Two of Pentacles all about you balancing act, no? Parang binabalanse mo ang pag-aaral at pagkatrabaho. Some of you para may pinapaaral at pagkatrabaho din. No, parang nakita ko rito na hirap ka na with your commitments and yung mga bagay na pinapanindigan mo. Pero nakita ko rito parang this is the right time for you to really figure out, Capricorn, kung ano yung mga bagay na mahalaga at kung ano yung mga bagay na hindi. Especially po, kailangan mo ngayong linggong ito a well thought of decision in order for you para malaman mo kung ano yung mga dapat mong i-risk at ano yung mga bagay na gusto mo talaga at ayaw mo. Nakikita mo yan dito. Higher knowing, higher knowledge, no? Kailangan talaga ng wisdom mo dito para ma-pinpoint mo kung ano yung mahalaga at kung ano yung hindi. Okay? Halimbawa, mahal na mahal mo tong mga kagrupo mo every weekend. Meron kayong pangako na lalabas kayo every week pero gastos ka doon ng gastos every week. And then every day meron kang trabaho, meron ka pang negosyo. So alin dyan ang kailangan mag-give up panandalian para mabalanse mo ang buhay mo. Kasi marami kang commitments nakikita ko yan Marami kang mga bagay na pinapanindigan at kailangan mo talaga i-pinpoint alin dito ang kailangan ng time ko, ng effort ko, ng undivided attention ko, parang ganyan. So you need to figure that out. Kaya lumabas ito of Pentacles, you need to decide and you really need to think kung ano dyan ang importante lamang. In the area of what you need, you have the Nine of Cups. Nine of Cups is a wish fulfillment card. Dirasal mo, nandyan na. Especially po, napakaganda. You have the Star card here, the answered prayer card. And you have the Four of Swords, the answered prayer card din, and the wish fulfillment. So tatlong cards na nagkasabi dito na kung ano man yung hinilingin mo kay God, wag mo nang paulit-ulit pa. Narinig ko yan. Parang wag mo nang ulit-ulitin pa. Parang wag mo nang pagdudahan na narinig ba ako? Tinutupad ba? Always believe that God handles your prayer in His divine timing. So kung ngayon naghihintay ka for something to arise, for something to happen, kailangan daw naka-aligned ka rin dyan Capricorn Narinig ko na, halimbawa, kung may dumating na blessings, ano yung kaya mo itapat doon to make sure na yung blessing yun ay mapakinabangan mo. Halimbawa, wish mo makabili ng bahay. So, what are you doing para maabot yan? Para kahit paano mapalapit ka sa goal na yun. Because these are wishes na hindi parang snap. Kailangan mapatunayan mo rin kay universe and also kay God na gumagalaw ka in the attainment of this. Kasi parang sabi, paano mo daw mapapatunayan na seryoso ka sa wini-wish mo na ito? So make sure na naka-aligned ka doon. Halimbawa, balak mong pumunta sa Japan, naghahanap ka ba ng mga agency? Meron ka bang proper documents na iniipon? Nag-aaral ka na ba ng Nihongo? Importante yan, di ba? Pag nagpunta ka ng Japan. Yung mga proper ba na kinakailangan na mga requirements ay naasikaso mo. So, kailangan tapatan yung blessing para dumating na siya. Okay? Yun ang paalala sa'yo ng yung spirit guides. Nine of Cups, wish fulfillment is being clarified with the Page of Wands. Yes. Now, be adventurous. You have two pages here, Page of Cups and Page of Wands, telling you para ka ulit natututong gumawa ng mga bagay na dati takot na takot kang gawin o nahihirapan kang simulan. Kasi sabi mo, nakakatakot, baka mag-fail ako, hindi ko alam kung ano kakahinatnan ko doon, baka mamaya mauwi sa wala. Pero kung lagi daw yung mindset mo, paano ka aabante? Paano ka mag-grow? Kung lagi mo iniisip na patalo ka. Okay? Now is the right time for you to learn. Kung may mga bahay kang hindi doon naiintindihan, the chance for you to learn something is bigger. At makukuha mo rin daw yung sistema sa pinag-aaralan mo. So ngayon nakita ko with the Page of Wands, may darating daw talaga sa'yo this time na magandang blessing mula doon sa iyong mga wini-wish. Okay? Na magbibigay sa'yo ng satisfaction, magbibigay sa'yo ng adventure, magbibigay sa'yo ng stamina at saka ng energy na parang, huy, sa wakas binigay din sa akin. Pero pagpasok ni Page of Wands, sinasabi rito na huwag mong hindian, huwag mong katakutan, huwag mong atrasan. Alam mo, marami sa atin yung parang may hinihiling, pero pag nandiyan na nakakatakot na, parang ayaw mo na subukan. Siguro na-experience mo na rin yan, na parang ang sarap-sarap niyang pangarapin, pero pag nandiyan na, kaya ko ba siyang tapatan? Kaya ko ba siyang pangalagaan? Kaya ko ba siyang in-nurture for a very long time? And your spirit guides are calling you to be adventurous and face something new. Baka yung something new na yan ang magdudulot sa iyo ng mga hinihiling mo kay God. Okay? Napakahalagang time for you. Time to be adventurous and time to open your arms for new opportunities. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Star card. Star card, sinasabi dito na don't lose hope. Pero nakita ko talaga dito na bumabangon ka na. Bumabawi na yung buhay mo. Nanggaling ka sa isang parang
mahirap na sitwasyon ng buhay mo, parang either gumapang ka o nagkaroon ka ng mga struggles, whether sa family, sa trabaho, sa negosyo, or sa pera, at ngayon ka palang bumabawi with the star card here. Kitang-kita ko yung pagbangon mo, yung unti-unti ka umaangat at unti-unti mong binabawi yung lakas mo. Some of you parang gumagaling na, pero kailangan mo pa mag-recuperate, kailangan mo pang magpahinga parang mas mahaba para totally bawing-bawi ang katawan mo, hindi ka mabinat o hindi bumalik yung sakit. But some of you talaga, sabi dito, sa pagbangon mo, kailangan mo talaga magbakasyon muna at magpahinga. Kasi ito yung mga pagkakataon na makakapag-isip ka ng tama sa kung ano yung next big step mo. Okay? With the star card here, don't lose hope ha. Especially po, ngayong linggong ito, sa professional reputation mo magkakaroon ka ng paglago dyan. And also, it may lead you to your career breakthrough. Kaya kung meron ka mga bagay na iniisip na, ay baka wala na sa akin, baka mawala sa akin, hindi pa tapos ang laban. May chance ka pa, okay? So ngayon, pamayanihin mo sa puso mo yung pag-cultivate ng hope, ng pag-asa na kakayanin ko pa, magagawa ko pa, maaabot ko pa. Hanggat dinidiligan mo yung pangarap mo ng paulit-ulit kada araw, you continue showing up every day sa trabaho, sa pangarap, sa goal mo, mapapasayo din yan. Kaya ngayon, ikalma mo na ang puso mo, okay? Make sure na yung dinasal, ipagpasa Diyos na. Huwag mo na siyang ulit-ulitin pa na para bagang feeling mo naririndi si God sa'yo o parang feeling mo hindi ka napapakinggan. Kahit hindi ka magsalita, naririnig ka niya. Kahit hindi ka umimik, kahit tibok lang ng puso mo, alam niya. So make sure na ipahinga mo sa Kanya, asahan mo siya, at magtiwala ka sa Kanya na lahat ng bigat ay mawawala at ang mga pag-asa mo at mga dinasal mo ay matutupad. Okay? Star cards being clarified by the Two of Swords. Two of Swords all about you opening up yourself to the new things. Masyado mo ginaguard daw ang puso mo to the point na hindi ka na gumagalaw. To the point na parang bulag ka na sa mga bagay na posibilidad, parang ayoko niyan, ayoko niyan, ayoko niyan. Dito lang ako. Kahit nasa isip at puso mo gusto ko umalis, parang gusto ko ng pag-alagwa ng buhay ko, pero parang hindi ka gumagalaw. Kasi takot na takot ka mag-fail, takot na takot ka gumalaw sa iyong comfort zone because you're also afraid na baka tama sila. Baka tama yung binabato nila sa'yo na hindi ka nga magaling, hindi ka marunong, wala ka maabot. Pero hanggat hindi ka gumagalaw dyan, lalo kang walang mapapatunayan sa kanila. Nakita ko rito na there are decisions na gulong-gulo ka na and parang sabi mo, ano ba talagang gagawin ko? Hindi ko na alam ang desisyon ko, God. Ilitong-lito na po ako. Nakita ko rito na continue praying. Sabi ko nga, magpahinga ka muna. Ipahinga mo muna yan. And then go somewhere else. Either magpark ka muna, go for a long walk, or go to the beach. Kung saan po kayo makakaramdam ng katahimikan, pwedeng sa farm, o sa bahay ng lola mo. Kung saan kayo feeling mo at home, kung saan doon makikita mo yung kalinawan sa mga desisyon mo, at magkaroon ka ng pag-asa na, ay, may chance pa pala ako, may magagawa pa pala ako. Some of you, parang nasa gitna kayo ng matinding problema ngayon, at nakita ko talaga yung matinding pananalig mo kay God na siya na bahala. Lord, kayo na pong bahala, itinataas ko na po sa inyo lahat. Alam ko po na mahirap ito, pero ready po akong tanggapin yung bigay ninyo. Parang ganyan. So ngayon, mararamdaman mo daw this week or following weeks kung ano yung desisyon na makukuha mo at kung ano yung malapit sa puso mo na pamimilian mo na this time. Pero ngayon, sabi nga ng spirit guides mo, continue praying, continue hoping para dumating sa puso mo yung magandang desisyon moving forward. Sa ngayon, mag-relax ka muna and then have fun. Have fun ka muna. Nakita ko naman na masosolusyonan din yung problema mo, pero ngayon para bumalanse ang buhay mo, hindi ka ma-stress, hindi ka lalong lumubog sa problema, magsaya ka. Okay? May mga pagkasaya naman na hindi kailangan gumastos, okay? So, kung ayaw mo gumastos ngayon, may maraming paraan, okay? In the area of your near future, you have the Four of Pentacles. Four of Pentacles all about you gaining more than what you expected. Nakita kita na parang lahat ng mga bagay when it comes to your finances ay aligned sa'yo. No? Parang nakita mo na kung ano yung mga halaga at kung ano yung mga bagay na importante sa'yo at yung mga bagay na hindi, binibitawan mo na. Ito yung mga pagkakataon na kailangan mo daw talagang mag-isip when it comes to your finances, when it comes to, sa mga bagay na lumalabas at saka pumapasok. Ano? Nakita ko rin dito na parang this is the right time for you to really cultivate the time na magtipid. No? Kasi ngayon yung pagkakataon na baka may biglaan kang gastos, may biglaan kang bibilin, saka dudukot, saka kukuha. So kailangan talaga balanse ang lahat sa buhay mo. Nakita ko rin na huwag kang mahiya kung sinasabihan kang kuripot. Huwag kang mahiya kung sinasabihan kang matipid o hindi ko magastos o tinitipid ang sarili. Okay lang yan. Para sa kinabukasan mo din naman yan. Nakita ko rin dito na
you need to be very, very careful with your material wealth. Halimbawa, yung mga gamit mo, yung bahay mo, hindi lahat ng tao na dapat nakapasok sa gate, no? At hindi mo rin dapat sinishare sa ibang tao yung mga bank accounts mo, yung iyong sweldo, kung paano ka kumikita. The more mysterious you are, the better. Para walang ibang tao nakakaalam at walang nag-i-invade sa privacy mo. Yan nakita ko dito. Panghawakan mo daw talaga yung mga bagay na importante and learn to let go. Yan ang mahalaga para sa'yo. Four of Pentacles is being clarified by the Five of Pentacles. Yes, nakita ko talaga dito na mas magandang magtipid ka muna for future use. Kasi nakita ko rito na pabangon ka pa lamang mula sa mga pagkabagsak mo, mula sa mga bagay na parang either before nalugi ka or kinapos ka, yung ipon mo na ubos for something na parang pinagagastosan mo. Ngayon ang panahon na parang isipin mo nang mabuti kung saan ilalaan ng pera, kung kailangan ba talaga yan, baka naman hindi naman kailangan ngayon, ipagpaliban na lang. May mga gastos ka na impulse buying, no? So ngayon kailangan talaga balanse, pigilan ng sarili. Halimbawa, na-realize mo sa budget mo for the whole month, ang dami mo palang binibiling milk tea. So parang sabi mo, hala, nung kinalkula mo, lumalabas nakaka 10K ka sa milk tea lang. So parang sabi dito, learn to really mag-ipon at magtipid sa mga bagay para makip mo siya on times of need. Okay? Magandang paalala yan sa'yo. In the area of challenge, first, you have step out of your comfort zone. Paalala sa'yo, mag-step out ka daw sa comfort zone sa mga bagay na pamimilian mo with a Two of Pentacles and Two of Swords. May mga bagay ka talagang kailangang harapin na when it comes to your decisions. Pero ngayon, kung hindi mo pa talaga kaya, paunti-unti, huwag mo naman biglain ang sarili mo. May mga proseso din naman yan. At ikaw, for sure, Capricorn, meron kang sarili mong proseso kung paano ka nagde-decide, kung paano ka humahakbang, kung paano ka kumakalimot sa nakaraan. In your own pace, gawin mo. Ang mahalaga, umaandar ka. Okay? Another message, you and your loved ones are safe. So don't worry daw. This week, your family and loved ones are very, very safe. So don't worry, everything will be fine. Pero dito, in the area of your challenge, you have the Three of Swords. Either may past ka na babalik at paulit-ulit na guguluhin ang buhay mo. Whether mapapatanong ka, bakit ka pa bumalik? Maayos na ako. Nakalimutan na kita. Bakit andito ka na naman? Mga ganyan. For others, merong mga past pang mga issues na hindi pa resolved na kailangan ng tuldukan. Halimbawa, may past kang utang, o kaya may past kayong usapan ng kaibigan mo na hindi mo napuntahan, may issue siya sa'yo, so kausapin mo na para wala na kayong issue. Kung ito man sa trabaho, ayusin na yung mga task, make sure na pasok sa deadline at saka bago ka umalis, lahat yan itapos na. No? So wala ka dapat iwanan na nakatiwangwang o nakabukas. Make sure na kino-close mo siya para make sure na hindi siya babalik-balik sa buhay mo. Some of you, merong mga past traumas or past painful experiences na hanggang ngayon dala-dala mo pa rin. Capricorn, to the point na naapektuhan yung present time mo. Halimbawa, bigyan kita example. Sa trabaho, meron kang mga papeles, documents na kailangan papirmahan, pero hindi ka makapunta sa office para papirmahan sa boss mo kasi sa past job mo, pinahiya ka ng boss mo, nasigawan ka, pinaratangan ka pa kung ano-ano. Kaya ngayon sa present job mo, hindi mo siya magawa-gawang ipasa kasi naiisip mo, baka mangyari ulit. So meron kang mga dating ginagawa o naranasan dati na humahalo sa present time mo. And unfair yun sa mga tao sa paligid mo today kasi hindi naman nila dapat dalhin yung burden from the people that did that in your past. Okay? So ngayon sabi dito, learn to move on, i-separate mo, bigyan mo ng harang yung past and present and future. Huwag mo laging isipin na kung ano yung nangyari before, mangyayari na naman. Lagi mong isipin na past na yun, tuldukan ko na, move on na ako. Kung meron ka natutunan doon, malamang sa malamang hindi na maulit yun. Pero kung wala kang natutunan dati, talagang sasampalin ka ng katotohanan, paulit-ulit na mangyayari yan. Kaya ngayon, cultivate the time to learn from the past para hindi na siya maulit. Okay? Kung love life man yan, o trabaho, o negosyo, lahat ng masakit na naranasan mo doon, keep that in your mind and in your heart para kung mag-arise man yung mga kaparehong sitwasyon, alam mo na gagawin mo. Okay? The Three of Swords being clarified by you have the Two of Cups. Sabi dito, parang love life nga ito, nakita ko. It's all about your connection with someone or a partnership or katrabaho, kapatid, magulang, any in your relationships, tao ito. Nakita ko talaga na may past heartbreak ka for someone, nagiging dahilan ng hindi magandang komunikasyon sa buhay mo ngayon. So ngayon, kailangan talagang tapusin na yon, isara na, have an open communication daw, sabi dito.
Pero kung ano man daw ang masakit na nangyari before ay matapos na maselyuhan na, malagyan niya ng Volcasil, okay? But for some, nakita ko talaga, kung may problema po kayo sa love life, sa partner ninyo, sa magulang mo, sa mga anak mo, sa kapatid mo, in any relationships that you have, kailangan daw ng matinong pag-uusap. Two of Cups all about clear communication, patas. Alam mo, hindi kayo mag-uusap para mag-away. Mag-uusap kayo para magkaintindihan. You're not there to win an argument. You are there to understand that person para mag-meet kayo in the middle at magtagpo na ay okay, sige, napatawad na kita, patawarin mo rin ako. Kailangan din to ng pagpapakumbaba para harapin ang katotohanan at para pareho na kayo makapag-move on, okay? Napakahalaga niyan, isa puso mo today, okay? In the area of your fortune, una-una, you have gates of triumph. Success expands in your life. Beautiful. Meron daw new adventure. Sabi ko nga sa inyo, dahil sa solar eclipse itong September 21, meron ka talagang new venture sa buhay mo. And also, it will lead you to a career breakthrough. Kaya napakasaya ko for you. Meron ka talagang mga bagay na makukuha mo this time. So, congratulations. Another message, you have time is now, answering the call. Kailangan mo doon umaksyon sa isang bagay. Meron ka na doon naiisip o nagagawa kung nararamdaman mo ay kailangan ko munang bumitaw at lumayo at magbakasyon. Go push kasi sobrang bigat na. O kailangan mo, kung ano yung nafe-feel mong gawin mo na. Kung yan may pag-alis, pagbitaw, pagpapahinga man yan, o pagsugod o paglaban, pero pinagkakapa sa Diyos mo na, the time is now for you to face the truth. Okay? Harapin ang katotohanan para alam mo yung dapat mong gawin. In the area of your fortune, you have the King of Cups. King of Cups, sinasabi niya na, huy, kalma lang tayo, relax lang tayo. Especially po, ngayong solar eclipse, it will highlight your fourth house of home life. Yung pamilya mo, yung bahay mo, hina-highlight yan ng solar eclipse sa 21. Sa September 21 po yan. It will be having a potential emotional shift when it comes to your family life. Baka merong mga pagbabago sa bahay, sa pamilya. Ikaw kailangan mong magpakakalmado. Kung ano man ang mga pagbabago nangyayari, halimbawa, aalis si ganito, bibili ng ganyan, iniwan ka sa bahay, o kaya kailangan bayaran to, bayaran yan. Kung ano man yung mga emotional shift na parang naiinis ka, napipikon ka, naiirita ka, pinakailaman yung kwarto mo, ginamit yung sapatos mo, mga ganon. Yung parang kahit mga simple o malalaking bagay tungkol sa pamilya, minsan daw kailangan talaga pamayanihin mo yung kalmado mong aspeto. Dapat hindi mo napapalakihin, lagi mo nang isipin, ay kamag-anak ko naman yan, ay karelasyon ko yan, ay mas mahalaga ang relasyon namin, wag ko na i-big deal, mga ganyan. Learn to cultivate a time of peace. Kahit anong gulo ng paligid, kahit anong triggering effort ng ibang tao sa'yo, kailangan mong paratilihin ng kalmado mong aspeto. Talagang zen. Zen. Mag-yoga ka, mag-meditate ka para laging ma-practice mo yung kalmado mong damdamin. Some of you, parang sabi dito, utak kang pairalin, wag emosyon ha, wag kang basta-basta sasabog, wag kang basta-basta mag-react o makapagsalita ng masakit na hindi mo naman minimin. Nakita ko rin dito kung meron ko mga bigat, especially here with the Ten of Wands and the Three of Swords here na mga painful experiences. Makakatulong daw sa'yo na kumausap na ibang tao. Ito yung mga friends mo na pinagkakatiwalaan mo o kamag-anak na talagang no judgment pag kinausap mo sila na parang hingahan mo ba. So this person will give you, Capricorn, this time, valuable lesson, valuable advice na isa sa puso mo, isa sa isip mo na oo nga no, tama po kayo, buti lang pinakinggan kita. So this will be a meaningful week for you to know more, to gain knowledge and wisdom from someone na makakatulong sa'yo. Okay? The King of Cups being clarified by the Five of Wands. Yes, kalinawan ng isip. Sabi ko nga sa iyo, marami mga away-away sa pamilya o pagkabwisit mo kasi hiniram yung sapatos mo o pinakailaman yung shampoo mo o yung bag mo, ginamit, hindi binalik, mga ganyan. So, make sure na ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para mag-subdue o mag-die down yung mga sigalot na yan, yung mga away-away na yan. Kung pwede naman i-let go na. Pero some of you nakita ko na kung magulo ang paligid, magkaroon ka talaga ng time for yourself para luminaw ang isip mo, luminaw yung mga confusing thoughts mo. And yung katulad po na sinabi ko sa inyo kanina, meron ka talaga makakausap na tao na pinagkakatiwalaan mo na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa iyong isip na o nga po, tama ka, ito nga dapat kong gawin. Ay, buti po sinabi nyo yan, nalinawan na po yung isip ko, now alam ko na po yung rutang pupuntahan ko. So in the midst of confusion and gulo-gulong buhol-buhol na isip, magkakaroon ka ng kalinawan with this talk. So i-cultivate mo yung mga meaningful talks mo with the people that you love para gumaan ang pakiramdam, luminaw ang isip, at gumanda ang direksyon sa buhay mo. Okay?
In the area of your divine messages, unang-una, you have compassion. Compassion is the warmth of the soul. Give it to others and yourself. Yes, kung may mga pagkadapa ka din, may mga bagay ka na parang bigat-bigat na dinadala, ganoon din ang ibang tao. Kaya minsan lawakan mo ang isip mo, habaan mo ang pasensya mo. Kung meron kang dinadamdam, meron din sila. Kaya karaniwan magbigay ka ng mga pang-unawa na lamang. Halimbawa sa grocery store, na inis ka doon sa cashier, ang bagal-bagal niya, nakasimangot siya. Isipin mo na lang, ay baka may problema siya, ay baka pagod na siya, baka kaya na pa siya sa shift niya, masakit na tuhod niya. So, maging maunawain ka para maging maayos ang lahat sa buhay mo. Another message, you have meditation. Meditation connects you to your inner self. Yes, kakasabi ko nga sa inyo kanina, kung gusto mo mag-yoga, mag-meditate, makakatulong yan para kumalma ang puso mo. Hindi ka lalong matrigger o mainis o mairita sa mga tao sa paligid. Another message, you have peace. Find inner peace in moments of stillness. Yes, talagang kapayapaan ang kailangan mo talagang i-cultivate this time para makalayo ka sa gulo ng buhay. Kung literal man yan na gulo ng mga tao sa paligid mo o magulong isip. Okay? In the area for divine messages, you have the Queen of Pentacles. Yes, nurture what's important para sa'yo. Ito yung linggo na yan. Balance your life in all aspect, no? Kailangan balance ang trabaho, may time ka to play, may time ka to relax, may time ka to have fun. Sa bahay din, hindi puro pag-aasikaso sa pamilya, kailangan may time ka rin to enjoy your house. Enjoy the things na meron ka sa bahay mo na napupundar mo. Baka mamaya yung videoke machine mo, tagal na nakatambak sa bahay, gamitin mo, kumanta ka, para mga ganyan. Meron din naman sa inyo parang you need to really see yung mga bagay na mahalaga at hindi. Kung ano yung worthy at kung ano yung valuable at ano yung mga bagay na gumugulo lagi sa buhay mo. Halimbawa, busy ka sa negosyo mo, no? Pero lagi kang iniimbitahan ni Kumare para kumain doon sa parlor shop at kayo magchismisan hanggang 3 p.m. Sabi mo, hala yung negosyo ko, napapabayaan ko na, Kumare. Kailangan ko munang alagaan yun. Next time na tayo magchismisan. Parang mga ganyan. Ganun yung example ko na dapat mong bitawan. Kahit na hindi mo naman gusto, pero you need to really discipline yourself para yung mga obligasyon mo matutukan mo. And nakita ko talaga dito na what you see and what you nurture, yun ang magiging epekto sa pinapalago mo. Halimbawa, kung lagi kang wala dyan sa negosyo, paano mo paano mo makikita yung binabayaran, yung pumapasok na pera, baka mamaya hindi mo nababantayan yung mga supplies mo, di ba? Kung kailangan nakatutok ka sa isang bagay, alam mo kung paano lumago yan at may kita mo agad kung ano yung mga bagay na nega at ano yung mga bagay na dapat ayusin. Nakita ko rin dito na parang you are, I don't know why, sabi ng spirits mo na, huy, maging madiskarte ka. Kung halimbawa itong bagay na to, wala ka na mapiga, sabi mo, dead end na ako, dead end na. Huy, may paraan pa. Meron ka pang option A, option B, option C. Hindi ka mawawala ng resources. Hindi ka mawawala ng diskarte. Kung ngayon wala kang pera, bukas makalawa meron ka na. Kasi makakahanap ka ng paraan. Kung halimbawa ngayon wala kang solusyon sa sirang kotse, bukas makalawa may darating para bigyan ka ng tulong sa kotse mo. Para mga ganon. So, huwag ka matakot na baka mawalan ako, baka kapusin ako, baka maubos yung ganito. No, no. Always believe that God will provide. Kung ano man yung meron ka ngayon, alagaan mo yan para lumago. Okay? Queen of Pentacles is being clarified by the Ace of Cups. Yes, dapat puno lagi ang pananaw mo sa puso mo. Di ba yung glass half empty and glass half full? Alin doon na lagi mo pakiramdam? Pag ba may blessing ka today, lagi mo iisip, ay kapusto, ay kulang pa to. O ikaw yung uri ng tao na, ay may sweldo ako, yes, may panggastos ako, thank you Lord, thank you Lord. Lagi mo bang tinitignan ng isang bagay na parang, ay kulang pa yan, ay nega yan, o lagi mo iniisip, yes Lord, puno po ang cup ko ngayon. So, always cultivate a time to enrich your life. Hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa material wealth, but also enrich your life when it comes to how you feel. Kailangan nag-uugat sa puso para ma-value mo yung mga bagay na pinapahalagahan mo. Kasi kung hindi ka masaya, hindi ka kontento, hindi ka satisfied, ay hindi mo to maaalagaan. Kasi sabi mo, hindi yan ang gusto ko. Ginagawa mo lang everyday pero parang hindi bukal sa puso. Find your passion in whatever you're doing para yung passion na yan mag-triple, mag-multiply at mag-effect doon sa mga inaalagaan mo. Lalago yan. Okay? Ito yung outcome mo, but first, bigyan mo na ito ng fortune cards. Unang-una, you have Bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Huwag ka daw susuko sa laban. Lalo't higit na ikaw ay sinusubok, lalo ka dapat lumaban. Another message, you have Mountain Road. You are on the road to success. Congratulations po. Nasa road ka daw ng tagumpay this time. Another message, you have Weeping Willow, family sorrow. May mga problema daw sa pamilya. Sabi ko nga sa iyo, baka mamaya may away-away, may sagalot. Kaya kung kaya namang ayusin, kaya namang i-let go, kaya namang pagpasensyahan na lang, okay?
Another message you have, lightning, control your anger or you will be sorry. O, sabi ko sa inyo kanina, di ba? Pangalagaan mo ang emosyon mo, hawakan mo ang emosyon mo, hindi ka dapat bigla-biglang sumasabog at baka yan pa maging ugat na bagong problema. Okay? Another message you have, archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, meron talaga mga bagay talaga papasok sa buhay mo, mga new oportunidad, kaya kailangan talaga maging adventurous ka, maging bukas palad ka, maging playful ka, para kung ano man yung darating, tignan mo siya as a good news kesa problema. Okay? Another message you have, flute, disappointment in a friend or a lover. Yes, baka lover talaga to o kaibigan, na-disappoint ka daw sa ginawa niya o pinaranas siya sa'yo o pinaramdam niya sa'yo. Nahadaan daw yan sa matinong usapan. Okay? Kaya don't worry. Ang outcome mo for September 15 to 21, Capricorn, ito yon. 1, 2, 3. You have, wow, 10 of Cups. Really, family happiness. Nakita ko talaga dito. Cultivating the peace, the harmony, magandang samahan. Kung may mga bagay na dapat ng kalimutan, mga bagay na dapat ng palagpasin at huwag na i-big deal, yun ang pamayanihin mo para happy life, happy family life. Okay? Nakita ko rito na ito na yung pagkakataon na buuin mo daw yung pangarap mo for the family. I don't know why I'm hearing kids, parang para sa mga anak or may baby. Some of you parang kakaroon ng baby this time. So sa mga nag-manifest ng baby, congratulations po. But for some, nakita ko talaga growing strong yung family ninyo. Tulungan kayo. Some of you parang sobrang saya kasi yung anak may trabaho na, si kapatid may trabaho, sumweldo na, ganyan. O kaya nakaland na on a better position. O kaya si magulang ay meron ng magandang sahod, o kaya yung negosyo nyo ay going strong, no? Maraming magandang good news sa pamilya mo. Maraming magandang good news. Maraming good news sa pamilya mo this week. So, it's gonna be a very, very peaceful time para sa'yo. Nakita ko yan. Wala ko nakitang problema dito. It's just that you need to really talk. Nahadaan lahat sa pag-uusap at matinong at masinsinang pagkalinaw sa mga bagay-bagay. May mga bagay doon na iniisip mo mabigat pero hindi mo mabigat. May mga iniisip mo na magulo pero kung kaya naman pag-usapan, hindi naman magulo, no? So ngayon, talagang happy life ka. And i-cultivate mo yan, panghawakan mo yan, okay? The 10 of Cups being clarified by the 8 of Cups. Yes, iwanan na yung mga bagay na sisira sa magandang relasyon. Yung mga bagay na dapat nang i-let go, bitawan, putulin na para yung pampamilya maging maayos. Some of you may mga toxicity, kailangan upuan at pag-usapan. Some of you may mga bagay ka daw dapat iwanan para sa ikabubuti ng pamilya. Yun ang narinig ko. I don't know why, narinig ko na parang yung trabaho mo daw kasi masyado kang malayo sa kanila. Kaya lagi may problema, lagi may issue na sabi ni anak, hindi mo daw siya napapabayaan mo na daw siya, hindi mo daw siya nakakausap, na ikaw din minsan may isip mo, gusto ko mapalapit sa kanila para mas magamay ko o mas masundan ko yung kanilang paglaki, no? Some of you are gaining some, narinig ko gaining some sacrifices in order to be with the family more. Parang gusto mo mas mapalapit sa kanila, parang ganyan. And now, you just want to be happy at ayaw mo na parang lagi kang may pangamba tungkol sa kanila, parang ganon. So, that is something that you need to take a look at pagdesisyonan mo muna para maisip mo yung good outcome for the family. Ano yung mga bagay na dapat mong iwan para mapanatili mo yung kaligayahan ninyo at a solid foundation in your family life. So Capricorn, this is your September 15 to 21 reading. So sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Capricorn. I love you. This has been James of James Arrow PH. God bless everybody.